Good morning, good evening, o magandang tanghali, anong oras man ninyo inopen itong ating lesson for today. Okay? Wini-welcome po din kayo. Welcome to grade 12, CBF 12-3. Okay? Gaya yung nakita nyo sa ating self-introduction activity, ako ang inyong teacher. I am Mrs. Valerie G. Mapalo. Okay? I will be your teacher for Empowerment Technologies. So, huwag na natin patagalin. Let's start with our first lesson. Okay? Our first lesson is all about ICT and its current state. Ano ba ang ICT? At ano ba ang kasalukuyang estado ng ICT sa panahon natin ngayon? Are you familiar with this statue? Sa palagay ko hindi, no? Or baka yung iba na magaling sa world history, maaaring kilala nila ito. Okay? Ito si Pheidippides. Okay? He is a Greek hero. Yan. So, bakit siya natin pag-uusapan? Si Pheidippides ay isang courier, messenger, okay, during his time. And during his time, nasubok ang kanyang pagiging tapat sa kanyang tungkulin. Sa panahon ng pananakop ng Persian Empire, dumating sila sa Greece, no? Sa lugar na tinatawag na Marathon. Okay? Marathon, Greece. Diba sa panahon natin ngayon, when we hear the word marathon, ang naisip natin ay yung mahabang takbuhan o kaya naman movie marathon, walang tigil na panonood ng TV. Okay, no? Or ng movies, no? Pero bago pa dumating yung ganong idea about marathon, originally, marathon is a place in Greece. Okay? Yun yung unang, doon nagpunta yung mga Persians para magsimulang manakop sa Greece, sa bansang Gresya. Okay? Dahil mananakop nga yung Persians, inutusan si Philippides na humingi ng tulong sa Sparta. Okay? And to reach Sparta, he has to run, or sorry, he needs to run 240 kilometers, no, for 2 days para makarating doon, humingi ng tulong at makabalik uli. So, successful naman, takbo niya yun, no? Takbo niya na ng 2 araw, mabilisan. Okay? So, pagkatapos ng labanan, okay, panalo. Very good, panalo. Kasi nga, sa patulong ni Philippines, nakahingi ng tulong. Ngayon, ang next na duty ni Philippines ay bumalik sa kanilang capital sa Athens para naman ibalita yung magandang nangyari. Kasi pinahihinaan na ng loob ang mga Greeks during that time. So, tumakbo siya. Mas malapit-lapit ang Athens, that is 40 kilometers. No? Tinakbo niya ang Athens, 40 kilometers within 1 day. Nakarating siya doon. At ayon sa history, pagka-declare niya na nanalo tayo, he collapsed and then died. Namatay. So, bakit ko kinuwento yun? I have a question for that, no? Sa palagay ninyo, kung ano ang meron sa panahon natin ngayon na wala sa panahon ni Philippines? Na kung sana meron na nun sa panahon niya, hindi sana siya naman agad, no? Ano kaya ang magiging sagot nyo sa inyong kaisipan? Anong meron sa panahon natin ngayon na wala sa panahon ni Philippines? Na kung sana meron siya noon, hindi siya namatay agad. So, yung mga ibang students ko, ang sinagot ay sasakyan, di ba? Sumagot pa ng energy drink, no? Pero the most uh, correct answer is of course technology. Okay? Nung panahon ni Philippines, wala pang ICT. Ang ICT, it is Information and Communication Technology. Mga teknolohiyang tumutulong sa atin upang magbigay impormasyon at upang makipagtalastasan. Okay? Makipagtalastasan sa kapwa natin. Okay? And ICT can be a hardware or software. When we say hardware, these are the physical components or peripherals of your computer, mga nahahawakan, nakikita, no? Na bahagi ng o mga devices
na gamit natin, no? Bahagi ng iyong computer o kaya naman mga bukod na devices. Example, your cellphone. Your cellphone is a hardware kasi nahahawakan natin siya, nakikita, no? Ano pa? This lapel. This lapel is a hardware. Okay? Because I can see it, I can touch it, no? So ICT can be in the form of hardware or software. Pag sinabi naman software, these are the apps or applications na ini-install natin sa ating mga computers o sa ating devices. No? Example, yan, pag binuksan niyo yung phone niyo, yan, maraming icons na nakikita, di ba? Oh, yung iba dyan, may TikTok, may YouTube, may Messenger. Those are examples of software. Okay? At itong hardware and software, ICT hardware and software na to, this helps us to access, store, transmit, and manipulate information. So, ano ba itong mga bagay na to? When you say access, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makakuha ng impormasyon na kailangan natin o kaya naman makapasok sa isang platform kung saan mababasa natin yung mga impormasyon na kailangan natin. Example, kayo, ah, sa enrollment ninyo, di ba, nag-enroll kayo, you have your list, no? You have your class list. Kami, para makita ko yung list ninyo, may binubuksan akong software, we call as SERMs, nakaka-access ako ng listahan ninyo. Okay? Store naman, punta naman tayo sa store. Pag sinabing store, it is to save information. Marami tayong ginagamit na bagay to save information. For hardware, you have your USB flash drive. You also have your memory card. You also have your disk. Kung may gumagamit pa ng CD, no? Oh, pwede rin mag-save doon. Saan pa ba tayo pwede mag-save? Hmm, na-mention ko na ba? Memory card. Ayan. Those are example of hardware na storage devices. Ano naman, pag software naman, saan naman pwede tayo mag-save, no? Marami. Pwedeng sa phone mo. Sa phone mo, you have your photo gallery. Doon na si-save ang mga nakukuhang picture ng iyong camera, di ba? Ano pa? So, Google Drive. Google Drive is a storage, a cloud storage yun, no? Kaya sinabing cloud storage kasi hindi siya physical, hindi mo siya nahawakan. Uh, it is a drive or a storage device na nasa internet. Okay? Next, transmit. Okay? We can transmit information uh, through the help of ICT, no? Paano? 'Di ba kapag kailangan mo magpasa ng assignment, maipapasa mo siya sa inyong teacher through PM. Pwede ka mag-PM, 'di ba? Gamit ang Messenger. O kaya naman may ipapasa kang file mula sa iyong phone papunta sa iyong computer. Pwede kang gumamit ng hardware. Anong hardware? Data cable, yung sinasaksak mo ditong wire from cellphone to your laptop. Or that is a hardware transmission device na magagamit natin for transferring information. Manipulation naman. Through ICT, we can manipulate information. When you say manipulate, ang pinaka mababaw na word ay to control or to edit, no? To edit. Example, yung pictures natin, di ba? Kung ikaw ay may mga pimples, may mga unwanted warts, pwede mo i-edit para pagka-present mo, kung kailangan mo i-present yung picture mo, maayos na. Okay? O kaya naman, resume mo, no? Pag nag-type ka ng resume, next year, mag-a-apply ka uli, i-update mo yung, o magdadagdag ka ng work experience, ma-edit mo. With ICT, we can do these things, no? Access, store, transmit, and manipulate information. Ngayon, ang tanong natin, kamusta na ba ang estado or status ng ICT sa panahon natin ngayon? Okay? Sa panahon ni Philippines, syempre, wala pang ICT. Pero sa panahon natin ngayon, meron na. Ano ba mga meron sa panahon natin ngayon? Una, we have what we call convergent technologies. When we say converge, ang ibig sabihin nun ay pagsamahin. Okay? Magsama. Okay? Kaya nababasa nyo dyan, convergent technologies is when multiple different devices combine into a single gadget. Okay? Dati, sa school, kung kailangan mo mag-compute, dapat meron kang bukod na calculator.
nakabukod yon sa cellphone mo. Kasi ang cellphone mo solely for tawag lang. Ngayon, hindi mo na kailangan ng bukod, no? Pwede na magkasama. You can have your phone for your communication, and also you can have a calculator installed on it. No, hindi mo na kailangan dalawa pa. Okay? Your cell phone is an example of a convergent technology. Bakit? Uh, more than one function ang kaya niyang gawin. Hindi mo na kailangan magdagdag pa ng iba pang devices para dalhin. Nandito na halos lahat. No? Example, yan, gaya yung sinabi ko, cellphone. Pwedeng radyo ang cellphone. Pwedeng computer, nakakapag-search ka dyan. Pwede siyang telepono. Okay, yun talaga yung kanyang pinaka-function. It can be your clock. May orasan siya. It can be your TV. Nakakapanood ka sa cellphone. It can be your camera. Hindi ka na bibili ng bukod na camera unless professional ka, photographer ka talaga na gusto mo ng may high definition camera, no? Pero kung simpleng picture-picture lang naman, pwede na yung camera ng phone. At pwede rin GPS. When we see GPS, General Positioning System. Okay? You can use this as a tracker kung nasaan ka na ba. Okay? Kung gumagamit kayo ng Waze at nag-drive kayo, kaya nalalaman yung Waze kung nasaan ka na kasi may GPS ang phone natin. Okay? This is one example of convergent technologies. Nagsama-sama yung iba't ibang functions into one device. Next, we have smartwatches. Okay? Ang smartwatch ay relo na cellphone mo pa. So, convergent technology din. Next natin. Yan. Isa pang meron sa panahon natin ngayon, we have mobile technologies. The devices we have now can be easily carried. Kaya mo na siyang dalhin kahit saan. Yun ang ibig sabihin ng mobile. May mobility na igagalaw mo siya, na ililipat mo. Okay? Dati, nung sinaunang panahon, ang isang computer kailangan ma-occupy ang napakarami o napakalawak na kwarto. Yan, na isang computer lang. Pero ngayon, we have our computers already on our hands, no? Cellphone pa lang natin, computer na to, hawak natin. So, this is a proof that our technologies now are mobile, maililipat, nadadala kung saan-saan. Next. In our time, we have assistive media. From the root word assist, ibig sabihin, it can help people, nakakatulong sa tao, especially those with impairments. May mga kapansanan, halimbawa, visual impairments, maaaring bulag, or may colorblind, o malabo ang mata, at may reading impairments, maaaring hindi nakakabasa dahil nga bulag, o kaya naman hindi nakakarinig, pwede rin dyan. Ay, ang example ay tulad nito, the Braille keyboard. The Braille keyboard ay ito, meron siyang normal na keyboard para sa mga nakakakita. At sa ilalim, may Braille. Braille system, yung kinakapa ng bulag na nagsasabi sa kanya kung ano letter o number, yung pinipindot nila. Isa pang assistive media ay yung yan, text-to-speech technology, no? Isa-select lang yung text sa cellphone mo, sa tablet mo, tapos babasahin na yun ng computer para sa iyo. Next, we have, ayan, closed captioning. Ang closed captioning ay iba sa subtitles. Ang subtitles kasi, translation. No? Nilipat niya lang yung wika. Example, nanonood ka ng K-pop. Tapos na, babasa ka ng subtitle. Yung Korean language, tinranslate lang sa Filipino or English na language. No? Pero pag closed captioning, bukod sa dialogue, nilalagay din kung paano nagsasalita yung tao. Example nito, yung sa picture na sample na ito, sa video niyan ay nakalagay, screams. Ibig sabihin, sumisigaw yung babae at hindi na siya nagsasalita, kumakanta. No? Paano natin nasabi na kumakanta? Kasi may nota. Yan. So, ang tawag dyan closed captioning, hindi lang dialogue ang laman niya, pati yung emotions o kung paano nagsalita yung character nakalagay din. We have speech recognition, no? Voice commands, no? Imbis na ita-type mo or magbubukas ka pa ng phone, you just command your phone. Through speech recognition, pwede natin utusan ng cellphone mo. This is very valuable, especially to those who are blind. Last one, we have, in our time, we have social media. Okay?
Social media are platforms that help us communicate. Okay? Makipagtalastasan at makipagkapwa-tao. No? Social media, ibig sabihin ng media ay marami yan. I mean, ang media plural yan na salita. Ang singular niya ay medium. Okay? Hindi medium na size. Kundi ang ibig sabihin ng medium dyan ay platform, channel, o yung pamamaraan. Marami tayong pamamaraan to socialize. Yan. Kaya social media. Dahil dyan, ano-ano ba yung klase ng social media? Ayan. Una, social network. Ito yung mga nagagamit natin to connect, para makikonnect ka sa mga tao na kapareho natin ng interest. Like Facebook, yung X or Twitter, yung Instagram. Ayan. Kaya nga sa Facebook, merong groups, di ba? Ayan, groups. Tapos nakalista dyan lahat ng sinalihan mong groups. Next, we have bookmarking sites. Okay? Ang bookmark, alam natin, ang physical na bookmark, iniipit sa libro para matandaan mo kung anong page ka na natapos. Okay? Ang bookmarking sites naman, it helps you store or save yung mga gusto mong links para pwede mo pang balikan. Example, sa YouTube, kung gusto mo yung kanta na Pantropiko, pwede mo siya i-click yung save para makakabalik ka doon ulit mamaya. Next, meron din tayo. Sa Instagram, meron din save button. No? I-click mo lang yun, masisave mo na. Bukod sa bookmarking sites, meron din tayo tinatawag na social news. Okay? Social media can be used to post news items and links. No? Kaya nga pag walang pasok, tumitingin tayo sa social media kasi may mga announcement doon. No? May mga balita sa social media. Next, we have media sharing sites. Ang media sharing sites naman, from the word itself, it allows you na mag-share ng mga picture, music, at videos mo. No? Example, sa TikTok, videos. Sa Spotify naman ay music or audio. Next form of social media, blogs and forums. No? It allows you to post any type of content, no? Mostly written, tinatype. Okay? Sample ng vlog ay ito, no? Personal vlog ni Eileen Adalid. Okay, parang ginawa niyang diary yung internet, kwento niya doon lahat ng kanya, ng mga pangyayari sa buhay niya. Meron din naman tinatawag na forums. Sa forums naman, tulad daw sa Reddit, pwede ka magtanong. Yan. And then, may mga sasagot sa'yo. Yan. Okay, yan ang tinatawag na forum. May replyan. Microblogging. Sa microblogging naman, pwede ka rin mag-post pero short updates only. Limited ang bilang ng pwede mong i-post, no? Parang sa Twitter dati, na X na ang pangalan ngayon. Sa Twitter dati, you only have 140 characters sa pagta-type ng iyong tweet. No? Pero ngayon na X na, kung di ako nagkakamali, you have up to 280 yata or 240 characters kung free ang account mo. Pero kapag ikaw ay premium account, nagbayad ka sa X, you have until 25,000 characters na ita-type. No? Microblogging kasi, sorry, mali yung nakasulat sa taas, pero microblogging dapat yan. Microblogging, ang ibig sabihin, micro means small. Konti lang ang pwede mong i-post, limitado. Okay? Next. May link. Ayun. Ayun pala yung last part. So, that will be, that will, that is our lesson. First part of lesson 1. Kasi may mga kasunod pa siya. Okay? Ah, hindi mo na ako magpo-post ng handouts kasi I want to make sure na talaga pinanood ninyo itong video na ito at kayo ay nakinig. I hope that while you are listening, ay may pagkakataon kayong mag-jot down para ma-make sure ko na kayo ay talaga nakinig. Yun lamang. And an activity follows this video. Sagutan ninyo yun. That will show me na kahit paano ay naiintindihan ninyo yung mga pinag-aralan natin today. Yan, maraming salamat.